Sa may mga masayang relationship, papa-overthink ko kayo, joke. Tingnan natin kung genuine ba yung happiness ng relationship ninyo or meron bang something na tinatago, either you or your person. Okay? So, yung happy na relationship ninyo is really happy ba talaga? With love and happiness, fulfillment, or may mga tinatago, ikaw or siya. The bottom of the deck. Anyway, you felt that the happiness, the new beginning, naramdaman mo na parang may progress yung relasyon niyo, and same din naman sa kanya. So ito yung sayo. So you felt parang there is a new beginning, umaangat na kami, may progress na, and same as your person. Parang para sa kanya, same lang. Parang mag-move forward na yung relationship ninyo, may happiness, good yung communication ninyo. And para sa'yo, andun din sa point that siguro after o may mga pinagdaanan din kayong dalawa. And para sa'yo, that cycle has already ended, may changes na, maganda na yung changes, nag-move towards changes na kayong dalawa. And sa kanya din naman is like, gusto niya na mag-focus this time. So, gusto niya na mag-focus this time sa connection na meron kayong dalawa. Though, andun pa siya sa point, ikaw, medyo confused, okay? Though, medyo confused ka, siguro, andun pa sa point na happy na kayo, pero meron pang trust issue sa'yo, kaya confused ka pa. Siguro, dahil sa may pinagdaanan kayo, di ba? May pinagdaanan kayo, whatever it is, sa'yo kasi medyo confused ka kung itong happiness na to is moving towards yung beginning na ba talaga to, or baka may dadating pa, or baka may babalik pa, or hindi pa tapos. Parang ganun, confused ka. So, siguro dahil na din minsan nagkaroon kayo ng on and off connection, or no communication ng person na to, and then nagkaroon kayo balik. So, medyo napapaisip ka, is this a temporary happiness, or eto na talaga to? Yun yung sayo. Yung sa kanya naman, okay? Sa kanya naman, sabi ko nga kanina, nakaramdam siya ng progress sa relationship niyo. Moving forward, maganda yung communication, and nakaramdam siya na gusto ko na mag-focus this time dito, but hindi siya ganun pa ka-happy. Happy siya, yes, pinapakita niya. Meron siyang feeling of happiness, but not totally like 100% happy. Like, eto na talaga. You know, medyo there is a reason why might be merong na-involved na person dito. Recently, okay, naging issue to sa inyo. Kaya nga siguro ito yung nangyari sa inyo when the time na hindi pa nangyari tong mga na to. Siguro merong separation or break for a while sa inyo because of cheating. So andun sa point na may mga talaga kayong nangyari. Like may mga takot sa iyo, may mga jealousy, controlling, something may nalaman mo. So clear to sa iyo. Pero this time nga, since naayos kayo, naging happy ulit kayo, kaya meron ka pa rin confusion dito na parang wait lang, dito na ba to? Happiness na ba to? Nagbago na ba talaga siya? Something like that.
So, let's see. Sometimes, ito yung person na pinakita ko dito sa part ng person mo. Itong person na to, iniisip niya pa din to. So, alam mo na to. So, ibig sabihin, kung you resonate this story or this reading, kilala mo na to. Ito yung naging dahilan. Iniisip niya pa din to. However, parang nandun pa din siya sa point of like, nagiging part pa din to ng option niya. So, hindi pa siya totally nakabitaw dito. Though, parang gusto niya na dahil sa happy na kayo, okay na kayo. Pero, you know, hindi naman natin makontrol yung feelings ng isang tao eh. Lalo na pag nagkaroon talaga sila ng intimacy, love, feelings, emotions. Pero wala na sila. Okay, wala na sila nito. So, ito talaga yung dahilan kung bakit yung person mo is niloko ka, sinaktan ka, naghiwalay kayo, or nag-albeit post kayo for a while. Nagkaroon talaga sila nito ng relationship. Kaya, somehow, sometimes, iniisip niya pa din to. Pero, andun nga sa punong time na nagkausap na kayo, naging okay na kayo ulit, nagkabalikan na kayo. Okay naman na sa kanya. However, gusto niya na talaga ng new beginning. Pero, you know, hindi pa rin talaga niya makalimutan tong person na to. Somehow, sometimes, nalulungkot pa din siya sa mga nangyari sa kanila. Okay? Let's see. So, on your part naman, bakit confused ka? Kasi, sobrang bigat ng nangyaring problema sa inyo recently. Especially sa part mo, ikaw talaga, yung feeling mo, ikaw lang yung nagbubuhat ng problema ninyo. And siya parang, sumama sa iba, could be, na hindi na nag-focus sa relationship ninyo. Kaya confused ka kung itong happiness na binibigay niya sa'yo ngayon, effort na binibigay niya sa'yo ngayon, is totoo na ba talaga? Pero, gusto mo mangyari yon. You really want that this person to offer you victory na talaga. And dahil pinaglaban ka niya, dahil siguro ikaw yung pinili niya, sa huli ikaw yung binalikan niya, you really want that this person na talaga na mag-effort na talaga siya na ibalik na ang lahat. Kumbaga, yung mga memories ninyo, yung happy memories ninyo, yung sparks ninyo even. So, you really love this person. Sobra. And you are hoping na sana pinagsisihan niya na yung mga nagawa niya sa'yo. And you're looking forward to more level pa talaga. Like, kayo na magpakasal. You're looking forward to that. Pero, yun nga sabi ko, medyo meron kang feeling of confusion kung itong pinapakita niya sa'yo, aasa ka na naman ba? Like, parang feeling mo kasi gusto mo na naman umasa eh. So, aasa ka na naman ba? Or iko-control mo yung nararamdaman mong katangahan. yung nararamdaman mong etong feeling na to. Ngayon, nararamdaman mong feeling ha. Nararamdaman na feeling pa. Yung nararamdaman mong mga emotion na parang magsiseryoso ka na ulit. Kasi may takot na sa'yo talaga masaktan. Same as what happened recently sa inyo, sa relationship ninyo. So, tignan natin.
honestly, sa nararamdaman niya, naiipit pa din siya. Kasi nahulog talaga siya doon sa isa. Even nagpapakita siya sa'yo ng happy kayo, okay kayo, magsiseryoso na siya sa'yo. Siguro feeling ko, hindi sa point na pipiliin niya yon, kasi ikaw na yung pinili niya. Andun lang tayo sa point na dahan-dahan niyang kinakalimutan yon. Ganun. So, meron pa din siyang feeling of like, wanted to talk to that person. Pero, hindi na sila nag-uusap nito. Hindi na sila nag-uusap. Siguro, alam niya na wala na sila. And tanggap niya na wala na sila. Ikaw yung pinili niya. Gusto niya na magseryoso dito. Siguro, gusto niya lang siguro na dahan-dahan niyang kalimutan yun. Sometimes, kaya siguro lumalabas to dahil sa may nararamdaman pa siya. Pero dahan-dahan niya na tong kinakalimutan. Kasi honestly, gusto niya na talaga mag-focus sa inyo. Yun yung gusto niya na mangyari. Gusto niya na mag-focus. Alam niya, ramdam niya yung pagod sa'yo. Kaya gusto niya na talaga mag-focus sa inyo. Itong person na to, parang alam niyo wala na talaga sila. And dahan-dahan niya na tong kinakalimutan, kumbaga. Pero sometimes, sometimes nakakaramdam pa siya that gusto niyang kausapin to or something. Pero at least, may nakita ko dito na gusto niya na mag-transform. Gusto niya na ng transition sa buhay na mag-focus na talaga siya sa inyo. Yun yung nararamdaman niya dito. Pero para sa'yo, ang ramdam mo dito, pakiramdam mo dito, seryoso na to. Ito na to. Sa pinapakita niya sa'yo, sa happiness na meron kayo ngayon, feeling mo na, ito na talaga ito. Second chance ba to? Third chance ba to? Fourth chance ba to? You felt na parang you going to build a family na talaga kayo. Wala nang bawian. Parang, naramdaman mo yung pagmamahalan na ulit ninyong dalawa. Dahil sa decision ng person mo talaga dito. Parang gusto mo na talaga na, parang decision mo na, feeling mo, decision mo na talaga na ito na yung lalaki or babae na gusto ko makasama habang buhay. At ito na, kasi parang, kumbaga kung meron pang papasok, kahadlangan mo na talaga to. Parang ganun. Hindi ko na hayaan na may mga sino man ang papasok sa relasyon namin dahil gusto ko papunta na to towards new beginning, towards forever, parang ganun ba, hanggang pagtanda na to, parang ganun. Since naman yung person mo is nag-move forward naman siya towards with you, like okay na kayo ngayon, so parang para sa'yo meron kang confident na ikaw yung pinili, may lakas na loob ka na kaya mong pigilan to dahil pinili ako. Alam kong ako pa din pipiliin. Parang ganun. So, kasi nag-move forward naman talaga towards with you yung person mo. Pero sometimes lang. Okay, sometimes, however, hindi talaga natanggal yung trust issue. So, hindi natanggal yung trust issue. Ibig sabihin, meron ka pa ding tanong, sometimes naiisip mo pa din to, nagtatanong ka pa din kung ano man, ganyan. Pero siguro, wala naman ako nakikitang arguments dito eh. Pero siguro nasa ano mo na lang yun, sa isipan mo na lang yun. Parang ayaw mo nang, siguro para sa'yo, ayaw mo na tong ibalik. Ayaw mo nang maging issue to. Kasi ayaw mo na hindi na naman kayo magiging okay. Parang ganun. So, kasi happy kayo, 'di ba? Happy kayo ngayon. Kasi yun. Kayo, ito yun sa inyo eh. Happy kayo.
I was so disappointed kasi honestly, itong person na to, very in denial siya. Itong person na to, yung hindi man lang siya makapagsabi sa'yo ng totoong nararamdaman niya. Totoo, gusto niya talaga na mag-focus na sa'yo. Ikaw yung pinili niya. Siguro bakit ikaw yung pinili niya, ang nararamdaman ko dito dahil ilang beses mo na din siyang pinatawad. Kaya ikaw yung pinili niya kasi alam niyang piliin mo lang din siya agad. Mapatawad mo lang din siya agad. At alam niya dahil sa wala na din sila nito. So parang wala na siyang babalikan dito. Kaya bumalik siya sa'yo, ikaw yung pinili niya dahil nandyan ka palagi sa kanya. So, just so very much unfair lang para sa'yo na pinapakita niya dito that you have a parang successful relationship at pinapaasa ka niya dito ng happy kayo and fulfilled. So there is a possibility some of you are like pinopost talaga ng person na to. Pinopost sa social media, nagpo-post ka, nagtatag, ina-accept niya, parang ganun. So sobrang confident ka dito na ito na to. Wala kami ng problema, happy na kami. But ito yung tanong ko dito, ano yung kailangan mong malaman? That this person still have a secret. Meron pa din siyang tinatago sa'yo. Meron pa din cheating na nangyayari dito. You are sometimes asking this person, may kayo pa ba? Nagkikita pa ba kayo? Niloloko mo pa ba ako? And of course, yung sasagot niya dito is wala, because he's keeping it. Wala siyang plano na sabihin to sa'yo. Wala siyang plano na spread niya to sa'yo, i-share niya to sa'yo. Of course, sino ba naman, diba? Tinatago niya to, secret nga, diba? So, wala siyang balak na sabihin to sa'yo. Even if nagtatanong ka na sa kanya, even if kinukulit mo na siya, para sa kanya, wala na nangyayari. The thing here is, dito mo, in the near future could be, even if ganito kayo, masaya kayo, okay kayo, basta okay tayo, may mga promises siya sa'yo, pero ma-observe mo to when yung promise niya is hindi natutupad and naghihintay ka. So, parang kumbaga nag-pending yung promises niya and naghihintay ka na kung kailan matupad yun, pero walang natutupad because of he is again or she is again or he is again hiding something from you, a cheating. So ito yung kailangan mong malaman. So unfair lang na nandun na sa point sana, happy na sana kayo, tapos ganito yung mangyayari. Let's see. Let's find out. So, titignan natin kung itong in the future na kasi to itong i-cheat niya sa in the future is still the same person as dahilan ng pagtatalo ninyo this time, this recently, or no. Let's see if it's another person. The same person. The same person as before. Yung dahilan kung bakit kayo recently na naghiwalay, and then this time ikaw yung pinili niya, ikaw yung binalikan niya. Minahal niya kasi yun So, the same person na in the near future, ito yung parang babalik to Parang babalik to siya. At dahilan kung bakit siya mag-cheat sa'yo balik. Because of this, babalik siya. So,
Kasi dito, nagiwalay na sila nito. Tapos nagkabalikan lang. Bakit? Kasi minahal niya. So, parang nag-offer siya. Siya mismo nag-offer na new beginning dito sa person na to. Parang pinagplanuhan niya to. Pinagplanuhan niya to. And then, parang, para sa kanya kasi alam yung ginagawa niya. Para sa kanya na i-manage na to with you and with this person once again. So, nag-offer siya dito ng new beginning. But, ang maganda dito, magkakaroon pa din to ng clarity sa'yo. See? Habang kayo pa, talaga, bumabalik din siya dito sa isa. So, pinagsabay niya kayong dalawa. But, ang ganda dito is like, magkakaroon to ng clarity. Malalaman mo to. And then, hindi ka niya bibitawan pa din. Hindi ka pa din niya bibitawan. Even na mangangako siya sa'yo na magpakasal kayo. Mag-e-effort siya towards that. Hindi ka niya bibitawan. But, mahal mo to. Pero para sa'yo, nasa iyo na yung decision. Tatanggapin mo ba naman siya ulit? For how many times na? I don't know, second time ba to? Third time ba to? Or what? Or, magkakaroon na sa'yo ng awakening na kailangan mo nang gisingin yung sarili mo sa another na pagkakamali ng person mo. Dahil parang nasasanay na siya sa'yo na ginagawa niya to, bumabalik siya sa'yo dahil ayaw niyang mawala ka sa buhay niya. Dahil siguro dahil sanay na siya na nandyan ka, sanay na siya na nandyan ka, tapos the thing here is bumabalik siya doon sa ex niya, na naging ex niya. So, merong pagka-narcissistic yung person mo eh. Yung decision na sa'yo na, if you're going to give up this time, dahil to give this person not just a lesson, but a lifetime lesson na talaga. Dahil hindi ka nababalik sa kanya. Or, to forgive this person once again dahil mahal na mahal mo siya. Kasi honestly, hindi mo mararamdaman na niloloko ka niya. Binibigyan ka niya talaga ng happiness and promises. And even, diba sabi ko kanina, yung posting, nandyan, pinopost mo siya, okay lang sa kanya. Dito mo lang naramdaman or na-realize na merong something wrong when yung promises niya is hindi niya natutupad sa'yo. Parang nagka-question ka na. So, magkakaroon din to ng clarity sa'yo. Tignan ko kung ano yung magiging decision mo. Para kung sakali, in the near future, this is already a guidance sa'yo. Okay, if sa mga naka-resonate nito, parang guide na to para sa inyo. At least meron kayong idea kung ano yung pwede ninyong gawin, ano yung pwede ninyong i-decision sa connection na to, sa mangyayaring ito. Gugulo to sa isipan mo. Alam mo kung bakit. 'Di ba sabi ko magkakaroon din to ng clarity sa'yo. But this person will still keep on hiding this from you. This person will not going to tell you the truth. Wala yun, hindi yun totoo. Wala na yung parang, I don't know if wala kang nakitang ebidensya, may narinig ka lang. Or anything na wala naman total na magkasama sila. Kasi parang dinideny niya pa din dito eh. At gusto niya pa din na magkaroon ng new beginning with you. And on your part, okay? Dahil hindi mo na talaga to ma-appreciate. Sobrang mababad trip ka na. Parang feeling mo sobrang unfair na para sa'yo. And feeling mo parang hindi mo na na-appreciate tong sitwasyon na to. Dahil magkakaroon na talaga to ng clarity sa'yo about this third party. Gugulo to sa isipan mo. And you will going to feel like gusto ko muna mapag-isa, gusto ko muna ng peace of mind. Mas stress ka talaga dito, mas stress ka. Bakit? Hindi ka naman niya bibitawan eh.
Hindi ka niya bibitawan, tapos niloloko ka niya. So, ma-stress ka. Para sobrang narcissistic yung person mo na to. Babalik siya sa'yo, magkipagbalikan pa din siya sa'yo. At sasabihin niya sa'yo na ayusin natin to, mahal kita, you know, something like that. Same as before. Same as this present situation. Meron ako nakita sa'yo na aalis ka. Pero merong doubts dahil sa nararamdaman mo. So, parang sa point na sinasabi dito ng tarot card, kailangan mong magkaroon ng changes sa sarili mo during those time na tumahimik ka. Kasi tatahimik ka dito eh. Kailangan mong imulat sa sarili mo na anong klaseng tao yung kinakasama mo. Okay, maniniwala ka ba sa mga sinasabi niya sa'yo? Sa pagbe-brainwash na siya sa'yo or sa clarity na mismo ikaw na alam mo? You know, susundin mo ba yung nararamdaman mo at papatawarin mo yung person mo na to? Or aalis ka para sa sarili mo? So, yung decision is nasa sa'yo. Obviously, of course, kung ako yung ako yung bibigyan mo ng advice, ako yung hingan mo ng advice, you need to move forward and never look back from this. Kasi tama na. Kumaga, hindi naman perfecto yung isang tao. Minsan nagkakamali. Pero hindi naman siguro nasabihin na palaging magkakamali, 'di ba? Ibig sabihin choice niya na yung magkamali siya. Dahil sa nasanay siya na pinapatawad mo lang siya. Kumbaga, nahulog siya doon sa isa. Babalik siya doon sa isa. Bakit? Total papatawarin naman ako nito kung babalik ako sa kanya. Kung hindi na naman kami maging okay nitong isa, babalik ako sa kanya, papatawarin naman ako nito eh. So, parang ando siya sa point na alam ko yung ginagawa ko. Kaya kong i-manage to. Pero if mag-decision ka to walk away talaga and never look back from this, emotionally na talaga. So you will going to give this person a lesson talaga. Either matuto siya or either tatanggapin niya na wala ka na at magpo-proceed siya towards the other person. So the decision is on you. If you want my advice, of course, you need to walk away na. Kasi walang mangyayari. The cycle will not end kung patuloy mo tong papatawarin. Patuloy kang nandyan para sa kanya. At mangangako at walang mangyayari. Lalo na kung sasabihin niya na pakasal tayo, lalo na magiging problematic to. Kasi kasal na kayo, lalo ang hindi ka na makabitaw dito. So, while maaga pa lang, kailangan mo talaga mag-decide para sa sarili mo. Okay, wag hayaan na ibigay lahat sa taong mahal mo. It's okay na gawin mo yon kung ganon din siya sa'yo. Kung binibigay niya din ng lahat para sa'yo, okay lang na ganon din, sharing kayong dalawa. Pero kung yung ikaw na lang palagi, kumbaga sa timbangan pa, nandito ka na sa baba dahil sobrang bigat na niya. Andito na siya sa baba dahil sobrang bigat niya na ikaw gumagaan ka na masyado dahil weak ka. So don't let yourself to be weak. Okay, you need to know your value. Okay? You need to know your worth. So lahat ng yon, na lahat ng binigay mo sa person na yung pagmamahal, time, effort, love and care, everything, ibalik mo to sa sarili mo lahat. Sa sarili mo. Masakit man, hindi man madali to, pero kailangan mong gawin to kasi ikaw din yung kawawa sa huli. Kasi if this person do really love you, hindi niya to ulitin na. Nobody's perfect naman. Sabi ko nga kanina, once is enough. Kung mahal ka ng person na to, hindi niya nahayaan na masasaktan ka ng paulit-ulit. Pero since inulit niya in the future, meaning hindi na to sinadya niya na talaga to. So choice niya na mangyari yon kasi sanay siya na nagpapatawad ka lang. So hindi din kasi maganda yung sobra kang mabait
sobra ka mapagpatawad, at sobra ka mapagbigay, sobra kang nandyan para, sobra kang caring. Hindi din maganda yung sobra. Minsan tama lang. Minsan you also need to let this person know your value, and na meron ka ding, may linya ka din, may end of the line ka din. Na hanggang dito lang ako, tama na, parang ganun. So, hindi siya natatakot na mawala ka. Though, matatakot, andun siya sa point na hindi siya natatakot na mawala ka, pero ayaw niyang mawala ka dahil alam niyang ikaw lang yung nandyan para sa kanya. So, alam niyang ikaw lang yung naawa sa kanya, alam niyang ikaw yung nagmamahal ng sobra sa kanya. Dahil sa anytime na iiwan siya dun sa kabila, anytime na hindi na siya kailangan dun sa kabila, alam niyang nandyan ka. Kaya hindi ka niya binibitawan. Okay, hindi naman dahil sa hindi ka niya minahal. Minahal ka niya. Yes, minahal ka niya. Pero, the thing here is, nasanay siya na nandyan ka. Yun yung mahirap kasi nasanay siya na nandyan ka. Nasanay ka din na nandyan siya. And, but the thing, parang kumbaga, dahil sa pagsasanay niya na yun, alam niyang hindi ka mawawala, kaya ginagawa niya to sa'yo. You know? May mga, especially sa mga lalaki, may mga ganun sila eh. Minsan hindi nila naintindihan kung bakit ganun sila. Minsan hindi nila naintindihan yun. Sasabihan mo sila na hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, pero hindi ko maintindihan sometimes na nagagawa ko yun. Parang ganun. Natutukso talaga sila. So, lalo na pag LDR kayo. So, lalo na mas masakit pag hindi kayo LDR. Kasi, nandyan ka na, binibigay mo na lahat, tapos loko ka pa. 'Di ba? So, nasa iyo yung decision. But, if I were you, you need to decide to choose yourself. To feed yourself as well. To take care of yourself, to heal from this kind of person. Narcissistic kasi to siya eh. Na klaseng tao. Narcissistic siya. And, I will not say na hindi mo na siya balikan, but if you can, diba, one day, na maka-move on ka talaga, then, hindi mo na siya balikan. Pero if, pag nakikita mo naman yung pagbabago niya, talaga, like, totally pagbabago niya, I don't know, may pagbabago pa ba ng ganitong klaseng tao? Of course, alam ko may magko-comment sa iyo na wala na. Na wala ng pagbabago to, pero I hope na meron. Kahit ako, alam nyo, ako mapagpatawad akong tao. I'm an empath. So every empath people, mapagpatawad talaga. And sometimes, maawain talaga yung mga empath. Madali kaming makasagap ng emotions. So, madali kaming maawa, madali kaming magpatawad, madali kaming umiyak. So, kaya sinasabi ko na, if nakikita mo naman yung person na to in the near future, in the future, na sobrang nagbago na talaga siya para sa'yo, na nakikita mo talaga yung sacrifice niya just for you to stay, just for you to come back. Kumbaga, pinakita niya na sa'yo lahat-lahat. For how many months, 6 months, 8 months, he never give out on you, then you never know, diba? Pero if you can, na not to come back anymore, and happy ka na sa buhay mo na wala siya, then might be you are really not meant to be.